So once again, ito yung ating topic for the day sa BIS Process Management. Identifying core and support processes, and those are my credentials. Yung ating mga learning outcomes ngayong araw na to. I will take responsible up to 1 to 4 topic objectives. And we have only 2 topics for the day, the core processes in business and the support process in business. Okay. So, those are the topics natin. So, ibig sabihin sa isang company, we have 2 types of processes. Whatever company it is, so meron tayong dalawa. So, pag sinabing core processes sa isang negosyo, lahat ng business may ganitong mga process na napaka-importante. Very essential sa pag-operate ng isang negosyo, in delivering values to customers. So ginamit ko yung word ditong delivering values to customers. Kasi pag ikaw ay nagpo-provide ng service, kasi di ba sa inyo majority you are providing service business, hindi sa tangible goods, hindi sa physical products. Service kasi you're into IT consultancy later on, creation of system ng isang company. So those are service na. So yung service, that is intangible, no? Pero pag nag-provide ka ng service daw, ang binibenta natin ay value. Hindi palaging service. Kasi pag sinabing service, parang mukhang pera, important, pero silang tinanggap na value sa inyong company. Example, ikaw ay nag-provide ng system sa isang company, yung system product mo, yung service mo, pero on the part of the organizations, meron sila tinanggap na value. For example, yung seamless operation because of the system, yung free-flowing operation because of the system, yung convenience ng operation because of the system installed. Doon ang value na provide natin. And yun ang mga target ng isang organization. Right. Yan, mga working dito, you're familiar with the common departments sa isang company. May finance, may HR, may marketing, may sales, may operation, may research, may production. Yun ang mga normal na mga departments ng company na palaging meron. So those are givens. Ibig sabihin, yung mga functions na ginagawa, yun madalas yung mga core activities ng isang company. Right? Then, ito yung mga types of core business na ginagawa or core activities sa loob ng isang company. Ibig sabihin, ang significance ng mga to is for you guys to know ano yung dapat meron sa isang organization. Kasi yung iba pwedeng wala eh. Example, purchasing. Pwede siyang wala eh, no? Pwede siyang i-handle ng accounting department eh. Right? Sa unang core activity sa isang company, itong tinatawag product or service development department ng isang company. Production department ng isang company, no? Core activity. Kasi depende, no? Pag manufacturing yung company mo, so production department. Pero pag you are providing service department ang meron sa isang organization. Kaya sa naka/or, no? So depende sa iyong organization. Now, yung research and development, ito yung apat na function, itong ginagawa sa isang product and service development department. May research na ginagawa sa isang department. Now, important ng research kasi you should be innovating and you cannot innovate kung wala kang ginagawang research. Example, anong latest technology gusto ng mga customers nyo? So, you do research. Yan ang unang core activity na dapat gawin ng isang company. Then the second one, ito yung operations and production department ng isang organization. Ito yung kanina kasi product development, it can be through research lang eh. Research lang ang ginagawa. Pero dito, from research, gagawin mo yung product, so meron kang production department. No? Pag service, so operation department ang meron ka. Right? Pag retail, so sa retail walang production, so meron kang operation department pag retail or service department. Pag ikaw ay nasa manufacturing company like car manufacturing, meron kang production department. At ito yung mga common na ginagawa, no, sa isang
isang operation production department, manufacture ng service. Kasama dito ng quality assurance. Sa isang company, meron dapat siyang quality assurance or checking, especially pag ikaw ay nasa manufacturing company. Kahit nga service, meron ka rin quality control assurance Pero sa isang university kung sama, education siya, di ba? Pero dun sa amin, meron dong quality control office, quality control assurance office na service siya, educational service, pero meron siyang quality control assurance office and accreditation. Right? Pero mga manufacturing company, talagang meron ka dapat na quality control and assurance. Kahit providing IT service meron ka dapat quality assurance na ginagawa. Kasi nga meron kayong ISO na dapat i-comply, or although ISO ay voluntary, hindi pilitan ng ISO guys Voluntary yan, ISO certification. Ibig sabihin, kung gusto magpa-certify sa ISO, pwede naman, voluntary. Pero hindi ka pinipilit. Pero mas maganda meron kang ISO certification para mas credible ka on the part of your client. Now, pag meron kang ISO certification, dapat meron kang quality control and assurance office sa loob ng isang organization. Kasi sila in charge sa ISO. Pag magpapa-certify. So, kasama rin dito sa production, yung pag-manage lahat, equipment and facility management ng isang organization. Especially mga manufacturing, meron sila mga example, motor pool, yung mga sasakyan ng company and organization, yun. Kasama yan sa operations and production department. Okay, teka lang for a while. Alright, so ang pinag-usapan natin guys dito, ito yung mga service na dapat meron kayo. Kasi core department. Sa ating school, iba naman pag isang university, pag isang school, iba naman yung mga core activity. Example, registrar, cashiers, office natin, yung marketing, mga core activity. Pero take note, sa ibang company, wala mang registrar. So, depende sa kung anong company, yung pasukan. Sabihin, ang core activity, hindi sa pwedeng, more often than not, hindi sa pwedeng tanggalin. Or dapat yan dapat ang meron ka dapat na activity. Kasi, mga core process ng isang company. Yan yung ating number 3, core activity. Magaling natin. Ayun. Sales and marketing is also a core activity. Hindi nawawala. Kasi pag nagtayo ka ng negosyo, dalawang pinakaunang gagawin mo marketing tapos financing. Hindi siya nawawala. Pag startup ka, yung talagang nag-umpisa ka pa lang, marketing and financing dapat meron ka. Mas lalo pag lumalaki yung company mo, dapat meron kang sales and marketing. Pag lumalaki siya, hinahati na natin. Sales and marketing department, magkaiba. Although, sales under marketing, mas malawak yung marketing kaysa sales At magkaibang sales department tapos marketing department. Kasi pag sinabi nating sales, pagbenta lang talaga yun ng product ng isang company. Alright? Nagbenta, tanggap ng pera, sales. O minsan mayroong after sales. Pero pag sinabi nating marketing, napakalawak ng marketing. Ang market nag-uumpisa doon sa iyong ginagawang market research. Di ba sabi natin, pag magpo-provide ka ng product, you started market research para malaman mo kung anong pwedeng ibenta sa mga market. Right? O pag nag-market research ka, yan ang umpisa ng marketing. Pag meron ka ng marketing research, gagawa ng product. So that is product development. Pag meron ka ng product development, pricing na. Pricing strategy. Pag meron kang pricing strategy, promotion strategy ang next mong gagawin. Pag may promotion ka na, you will now distribute. So malawak hanggang ibenta, hanggang pag-follow up ng product or service or system ng isang client. Doon, ganun kalawak ang tinatawag nating marketing. Sa marketing, yan yung you go outside and you know kung anong dapat gawin. Okay? Palabas outbound ang marketing. Ang sales naman, papasok. Yung pera papasok. I mean, yung orientation ng market ng sales, papasok. Yung pera, dapat pumasok sa company. Pero pag marketing, yung lumalabas ka ng company to know the complaints ng mga tao mo. Yung bang you should know how to provide quality goods and services to the client. That is marketing. Right? Ang sales iba Example ng marketing yung taong nag-handle ng mga products binibenta dapat
dapat pleasant, dapat polite. That is marketing. Dapat yung process ay medyo binibilisan, dapat meron kang customer service. That is part of marketing. Right? So market research is part of marketing. So we also do branding and analyzing. Sa marketing, as major service, pag ikaw magpo-provide ng product, ang una mong ginagawa is you do market research and customer analysis. Pag sinabing customer analysis, ito yung hinahati natin yung mga group of customers into segments. Parang Pizza Hut. Yung pizza, hindi mo sa kinakain ng buo. Anong una mong ginagawa? Sa pizza. Hinahati. Diba? O pag na-slice na siya, ang next mong kukuha ng isa. Yung kakainin mo na. Sa marketing din, ganun ginagawa natin. Yung buong market, hinahati mo, sinesegment mo. Pag na-segment mo na siya, pumipili ka ng isang segment na pwede mong bentahan. Kapag sinabi nating clothing boutique, clothing industry, maraming klase ng damit. Di ba? So, iba-ibang mga companies, yung kanilang mga market, yung mga product ay nakadepende sa kung anong target market. May pambabae, damit. Okay. May panlalaki, may pambata, may pangmatanda. That is market segmentation. You analyze the market. Now, after this one, branding. Branding, ito yung brand name tapos trademark ng company. Ang trademark ay yung tatak. Okay? Example, Nike. Yung check, yun ang brand. Yun ang trademark na. Ang brand name Nike. Pag pinagsama natin yung branding. So brand trademark plus brand name, that is branding. So magkasama sila. Minsan iba mayroon pang slogan, no? May mga slogan pa yung ibang mga products. And you also do advertising. Advertising is yan pag-promote ng product pero bayad. Okay? Kasi you can promote your product nang pwedeng hindi binabayaran. Example, word of mouth publicity. Wala siyang bayad, di ba? Pero pag nagpa-advertise sa diary sa television, website, no? That is advertising kasi bayad. Right? Ako sama dito yung paghanap ng mga bibili, that is lead generation. And paghanap ng customers. Tapos pag-pricing strategy and promotion. Maraming klase ng pricing. Pero pag nagpa-presyo ng product mo, ang common, kinukuha mo muna yung puhunan ng iyong product tapos saka mo sa papatungan ng markup. Example, ang puhunan mo ay 10 pesos, patungan mo ng 5, so 50 na ang iyong pricing. Yan ang common na ginagawa, no? We call that a cost-based pricing. Pero maraming klase ng pricing strategy. Ang presyo ng inyong product or service, pwedeng hindi siya nakadepende sa puhunan. Pwede nakadepende yan sa kalaban mo. Competitor pricing. Right? Example, ang puhunan mo ay 10 pesos. Tapos sabi mo, papatungan mo siya ng 5 to 50 na yung selling price, no? Pero yung kalaban mo, ang kanyang selling price ay 12 pesos. Okay? So susundin mo yun. Yung 12. Kaya minsan, hindi palagi nakabase sa cost ang price ng product or ng inyong system or service na ginagawa. Minsan, depende sa competition or depende sa market. Pero pag mga products yan, normal. You can use the cost-based pricing strategy. The part 1, customer service and relationship management. So, huwag natin kalimutan ang CRM. Pag sinabing CRM, Customer Relationship Management. Pero pa dapat department na ganito sa iyong company, guys. Okay, ibig sabihin na ito ng CRM. May isang department na nag-handle ng mga complaints. Customer support, mga magtatanong. Taga-troubleshoot. After sales service and warranty handling ng isang company. CRM yan eh. Don't forget to get feedback from the customers. Kasi important ang feedback. Kahit pangit ang feedback, kunin nyo. Okay, so
how do you handle part ng CRM, no? Customer relation, how do you handle yung mga customers na galit na galit? Yung talagang nagko-complain na customers. Kasi, okay lang na may mga complaints ang customer kasi you improve based on the complaints. Pag meron kang 10 complainant na customers, meron ka rin 10 way how to improve yung product mo. Okay? So, anong dapat gawin pag may galit na galit na customer? Sige nga. Meron ka ng sariling company, di ba? Kayo, guys. No? Tapos, may isang customer na nagpagawa sa iyo ng system. Tapos, okay. Itutuloy ko lang yung ating ko na. Ang sinasabi ko dito, don't forget customer relation department ng isang company. Huwag mo siyang kalimutang na dapat meron ka ng isang CRM. Okay? Kasi kung meron kang CRM, at nakita mo customers na meron kang department na ganito, they will feel comfortable na meron silang pupuntahan. No? Just in case na nagkaroon ng trouble or complaints sa kanilang product or service na in-avail sa'yo. Right? And how do you handle complaints? May isang customer po lumapit siya, galit na galit. Right? Wag ang unang gagawin, wag mo susulubungin yung galit ng inyong mga customers, no? Don't don't flare up. Don't collide with the anger of the customers. Okay? Ang dapat mong gawin dito is tinatawag nating computer mode. Di ba pag computer mode, wala sa emotion. Ibig sabihin, pag may isang customers na lumapit sa'yo at sumisigaw na, no? Computer mode, pasok sa kabila, labas sa kabila, walang emotion. Kasi pag nagkaroon ka ng emotion, naapektuhan ka, magagalit ka rin sa customers, di ba din, sisigaw ka rin. So magpapataas ka ng boss pag ganito nangyari. So there should be somebody sliding down na cool ka lang yung isa. At ikaw na yun, no? Ikaw na yung magpapakumbaba, mag-slide down, hindi yung customers, no? So don't collide, huwag mo salubong yung galit ng mga customers mo. Then pag naglaylo na siya, you can now do empathy, right? You apologize, you assure him, you assure her na gagawin kang solution for the problem. And you update them, no? Ang nangyayari sa product na binili or system na binili. Ayan, mga basic na handling customer complaint. So treat them as partners. Kahit galit na galit, treat them as partners as part of CRM. Alright, so meron tayong next core business. I-interrupt me kung nawawala ako, guys. The supply chain and logistics. So, ang supply chain is different from logistics. Ang logistics kasi, ito yung mga gamit na machinery na ginagamit sa loob ng iyong company. Pinoprovide galing sa supplier, deliver sa'yo. Gagamitin mo yan. Example, mga machinery, delivery equipment, mga malaking machinery. Doon sa logistics Na pag lumabas ka, and you are delivering something to your client or customers, like example, from to Davao, marami sa pinagdadaanan. Example, from your office in Makati, going to domestic airport. Aeroplano, pagdating sa Davao, from the airport to the warehouse, gagamit ang container van. From container van, i-deliver punta sa customer. So you can imagine how many intermediaries yung pinagdaanan. At lahat ng yun ay part ng supply chain. Okay? Yung pang pinaparating mo yung product mo, safe and sound doon sa mga client. So part ng supply chain, yung pagbili, procurement, pag-manage suppliers, sabi natin, the suppliers should be properly paid on time. Hindi natin sila tinatakasan, no? We don't delay. And pati inventory control, especially pag meron ka mga equipment na i-deliver or products na binibenta. Yung inventory. Example, you are into desktop distributorship. Yung mga desktop, yun ang yung inventory. And you take good care of the inventory ng iyong company. Dapat yung supply, hindi masyadong maraming supply. Huwag rin masyadong content supply. Yung katamtaman lang ang mga inventory papunta sa mga client. Yan. Okay? So, meron kang warehousing
Part yan ng mga supply chain logistics ng isang organization. Pagtanggap ng orders, pag-deliver papunta sa kanila. Distribution. Maraming klaseng distribution, no? Pwede siyang direct, pwede siyang indirect distribution. And kasama rin dito yung you are coordinating with the different intermediaries like airlines, shipping, mga delivery, courier ng iyong organization. So, yung courier is part also of supply chain. Pag nagbibenta ka ng mga products at galing ka sa factory, yung mga wholesaler, retailer, agent, distributor, sari-sari stores, yun na part ng supply chain ng isang organization. So, important sa ating supply chain pag-deliver. Kasi kahit napakaganda ng products mo, pag-alisa ng product sa iyong company ay napaka-perfect, kundi in perfect condition. Walang mga gasgas. Kaya lang pagdating sa mga courier, container van, doon sila nagkakamali. It's important na you're also monitoring yung mga supply chain mo. Kasi pag dumating sa customers ng products na yan, ikaw yung masisira yung product mo, masisira yung brand mo, masisira eh. Yung proper packaging ng product, part yan. At maraming klase ng packaging. Pag malayuan yan, pansin ng packaging, napakarami. Right? Pag desktop yan, may nakabox, styro, isa pang box, isa pang crate, parang kahoy, pag deliver mo. Parang perfect condition. Kasi kapag may mga customers sabi natin, customers are the king. Konting konting gasgas ng product. Ganun naman tayo, di ba? Pag may nakita kang gasgas doon sa product na binibili mo, hindi na masyadong, kahit yan hindi pa nagagamit, at meron siyang gasgas, minsan pinapapalitan mo ng product It's so gastos na naman yun. Importante na you are properly coordinating with your supply chain management. Kahit yan ay sari-sari store na, for courier, dapat properly monitored or dapat nasasabihan. Kasi minsan courier hindi mo na siya tinitingnan. O lalo pag food, pag food ang dinideliver mo. Example, ikaw into food production, dinideliver mo sa mga household. Napakasarap, napakaganda ng product pag alis sa'yo. Right? Ngayon, ang last na magdi-deliver from your factory ay yung courier. Tapos yung delivery rider, hindi properly groomed. Right? May pawis, yung parang madumi tingnan. No? Ganun po importante mga supply chain. Yung pinagdadaanan ng produkto, important para sa atin. So, dapat lahat yan ay partners natin sa organization. So, that is part of your supply chain and logistics. No? So, tutukan yung mga packaging. Baka may napakaganda ng product. Kaya lang, hindi properly carried to the customers, client mo. By the way, guys, pag binibenta mo ay product, you call them as customers. Pero binibenta mo ay service, client ang tawag nyo. So, mga customers nyo, client, because you're providing system to them, kliyente. Okay. So, ito naman ay function, another core function ng business. Yung finance and accounting department ng iyong company. Ito ay ginagawa. Why? Kasi nga pag nag-negosyo ka, isa sa mga reason mo ay kumita. So, hindi mo pwedeng tanggalin ang finance and accounting sa business. This one is a core activity. Activity number 6 or core activity number 6, kasama sa finance and accounting function, yung budgeting. Paghanap ng pera, sources of funding, at pinupuntahan ng pera is part of financial sources and funding. Now, pag sa negosyo natin, marami kang ginagawa. So, ang iyong negosyo, meron sang sources to fund. Pag naubusan ka ng pera, saan ka kukuha ng fund or pondo? That is finance. Alright? O, saan ka pwede kumuha? Pwede sa bangko, di ba? Pwede mangutang sa bangko. Saan pa? Pwede mangutang sa kamag-anak. Sa partner, pwede mangutang.
Yan. So marami kang pinagkukunan eh. Pwede kang mag-ano ng credit card. You can sell property. Pwede kang magsanla ng jewelry. O, yung mga pinagagalingan. So hindi problema sa negosyo yung sources of fund. Kasi meron pa tayong tinatawag na crowdfunding. Sa crowd, nanggagaling ang pondo. Basically, that is solicitation. Crowdfunding or crowdsourcing. But that is part, no? Part din dito yung revenue collection and invoicing. Pag sinabing revenue, no? Pag ang product mo ay service, gross receipt ang tawag sa benta mo. Right? Pag ang product mo ay goods or products na physical, sales ang tawag sa benta mo. Pag pinagsama natin yun, revenue ang tawag natin. So, ang general terminology ay revenue. May maraming klase ng revenue. Sales and gross receipt. Depende kung anong klaseng basis meron ka. Alright? Now, kasama din dito expense management. Siyempre guys, pag meron kang revenue collection, ang partner niyan, expense and cost. So, dapat magka-match yan. Right? So, proper matching of revenue and expenses in a company, in business. That is part of camera. That is part of business. So, dapat meron kang ginagawang ganito, proper matching. Now, pag meron ka ng revenue and expense, and next mong gagawin is, gagawa ka ng mga report. Pag sinabing reporting, siyempre, nagbebenta ka, di ba? Sa iyong business. Kayo ba, meron ba kayong knowledge about accounting? May accounting ba kayo? Subject before? Kasi pag negosyante ka, gagawa ka ng report eh. Example, gagawa ng report ng benta, report ng gastos, report ng tubo or income. And that is what we call the income statement sa negosyo. Okay? Gagawa ng report ng mga listahan ng iyong asset. Pag sinabing asset, ito yung mga ari-arian sa loob ng iyong company. O sige nga guys, ari-arian sa loob ng iyong company. We call those asset. Ano ba ang asset sa loob ng iyong company? Lagi guys yung buhay ng may-ari ng business ay hindi kasama sa asset ng company. Hiwalay. Hiwalay yung asset ng company dun sa bahay ng may-ari. Now, pag ang binibenta mo ay bahay, pwedeng bahay ay asset ng company. Example, Vistaland. Kay Bilyar, di ba? Ang binibenta ay product ng bahay. So, bahay ay asset, inventory ng company. Okay? So, marami yan. Cash, receivable, supplies, equipment, delivery equipment. Okay? May mga asset na hindi nakikita. Trademarks, brand, franchise, goodwill, land improvements, brand name, franchise, trademark, goodwill. Dami yan eh. Patents, copyrights. Yun ang mga asset na hindi nakikita ng company. O hindi naman hawakan. Pero mas valuable kaysa mga asset na physical. Yung tatak ng McDonald's, trademark, billions ang worth niyan. Mas mahal pa sa building. Right? So, yun ang mga nire-report natin. Yung asset ng company, utang ng company ay nire-report natin sa BIR. Para meron kang tax na babayaran. Ang reporting natin is for tax purposes, for compliance purposes ng isang negosyo. Ang pampito guys, human resource management, no? Hindi mo pwedeng kalimutan ang HR ng iyong company kasi sila nag-handle ng mga tao ng organization. Sabi natin, sa mga resources ng company, ang pinaka-importante ay yung mga tao. The manpower of the company is the most important. Dapat may nag-aalaga sa kanila. Kasi pag sobrang laki na ng company mo, you have 100 employees, hindi mo sa matututukan eh. There should be department, a function, or an activity na dapat ay tumututok, naka-monitor doon sa human resources ng iyong company. So, anong trabaho ng HR? Unang-una, alamin kung merong needs na bagong empleyado sa company. Ito yung training needs analysis. Okay? Pag nakita mong meron, next mong gagawin is recruitment and hiring ng mga bagong empleyado. Pag sinabing recruitment, nag-iipon ka namang pwedeng mag-apply. Pag sinabing hiring, yun ang selecting kung sino sa kanila ang pwede mong kunin. Okay, and there should be an expert in doing HR management ng isang organization.
So, pwede kang kumuha sa loob ng company ng bagong empleyado, pwede kumuha sa labas. So, which one ang yung strategy? Magpo-promote ka sa loob o kuha ka sa labas? So, two ways of recruitment, from the outside or from the inside ng organization. At meron silang kanya-kanya mga advantages. Kung galing sa labas o galing sa loob, may kanya-kanyang pangit, may kanya-kanyang maganda. Kapag nakapag-recruit ka na, at na-hire mo na sila, ang next mong gagawin is, important, tuloy-tuloy ang training ng mga organization ninyo. Training and development. Kasi mga empleyado, hindi naman palaging pera ang hinahanap eh. They need growth. They need professional growth, development in your organization. Yung mga working dito, no? Ano bang klase ng training ang pinoprovide ng mga companies ninyo sa inyo? Training sa mga empleyadong ito-train. Diba? Siyempre, pag mga crew yan, so yung mga about the product siguro na. Pero pag mga managers na yan, ibang training na, like leadership training. Diba? Pag meron kayo mga team building na pwedeng gawin sa team building pwedeng gawin sa organization. May mga workshop training na pwedeng gawin. No? So regularly guys ang pa-training regularly. Kasi meron man talagang budget ang isang company para sa mga training and development. You go outside. Regularly, quarterly, di ba? Quarterly. So, ibig sabihin, every 3 months. Kasi pag annual ang training, nakakalimutan mo no? So, dapat every 6 months or every 3 months ang training na pwedeng gawin sa mga empleyado. Yan, okay? Then part ng HR yung performance management. Ito yung you are evaluating the performance of your company or organization. Parang sa BMC, no? Regularly, you are evaluating the faculty, the professors, sa kanilang mga performance. Itong nagre-rate kayo ng 5, 4, 3, 2, 1. That is one way of monitoring. Kasi pa mga evaluation nyo, sinasabi naman sa amin ni Dean yung mga comments sa mga students. No? So, this part of evaluating the performance sa mga company. Kasi mayroon dapat na controlling. So, parang siya ng isang management controlling. Pag-monitor sa mga ginagawa, kung sila ay talaga nakatarget pa sa ginagawa ng organization. And of course, payroll and benefits or administration, that is part of HR. Yung pagpasweldo, pagbigay ng benefits, so may mga magandang benefits na. O siyempre, pag sa government ka, kinataresita, maraming benefits dyan. Marami silang bonuses, minsan may pabigas, may pa-clothing allowance, no? So marami, no? Sa private naman, minsan, meron din namang marami, mga multinational company. May ibang benefits no? Tulad sa my university. So doon, libre mga 100% yung mga anak pag nag-aaral Ewan ko lang ngayon kung magkano na yung kung libre pa rin. May pa kotse, may pa sasakyan, may 2 months vacation leave. Yun. So, this one is a core activity ng organization, yung HR. Huwag kalimutan Di sa pwedeng tanggalin sa loob ng isang organization. Ito na yung IT and business support. Ito yung sa inyong field. No? So, especially now guys. No? Dati kasi in the 90s, siguro mga 1993, hindi pa IT yung tawag sa isang department. Kumbaga dati hindi pa masyado important yung IT. Dati ang tawag namin dyan, EDP, Electronic Data Processing Department ng isang company. Dati kasi hindi pa uso yung automation. So, masyadong IT. Pero ngayon, with the advent of technology, internet, computerization, automation, digitalization, meron ka ng core activity or isang separate department talagang IT department ng isang company. Hindi na sa pwedeng tanggalin kasi lahat ng office connected or automated, di ba? So sinong gagawa ng mga troubleshooting or checking, monitoring mga system ng mga department. So dapat meron kang IT. So 8. So support lang naman to. Ibig sabihin, kunti lang sila. Itong activities na improving business functions, not directly generating revenue. Yung kanina kasing 8, ginagawa natin to generate revenue for the organization. Example, yung marketing and selling and sales marketing. Talagang ginagamit natin siya to sell products. And those are part of generating function ng isang organization. Ibig sabihin, talagang they are directly sa front line sa mag-generate ng revenue, yung finance, yung accounting, yung production, yung marketing,
product development, IT, di ba? They are directly connected sa revenue function ng isang company. Ito naman mga support businesses. Hindi sila directly connected sa pag-generate ng revenue ng isang company. Kaya lang, kailangan natin itong mga to for smooth operation ng ating organization, efficiency, and sometimes compliance ng ating mga company, ng ating mga organization. Ibig sabihin, pwedeng wala itong mga to. Kasi support lang naman sila. Pero pag sobrang laki ng company mo, pwede namang ipasok to eh. Pag sobrang laking company, pwedeng meron to na. Pero pag di na masyadong malaking company mo, pwedeng wala to. Sama, nagtitipid ka. Or pwede mo i-combine ibang functions nila sa mga ibang mga core activity. So, pwede naman. Okay? Pero, pag kaya ng budget or kaya ng organization, technically or logistics na, dito mga support service na to ay ipasok mo sa iyong organization. Kasi meron siyang benefit. Okay? Support activity sa ating mga organization. The first one is the administrative and office support system. So ito ay support service, support activity ng isang organization. Administrative and office support. Office, administrative and office management. Dito sa BMC meron sa may subject na ganito eh. Administrative and office management administration subject. Mga HR students, mga human resource students, meron silang ganitong subject eh. Okay? So ang ginagawa niyan, yung mga nagtatrabaho as secretary, i-part siya ng administrative and office. Sa mga government companies, offices, meron silang administrative staff ng company. So dito sila they belong to this department. Administrative assistant na position sa mga government companies, government offices. AA ang tawag namin dyan, AA. So kasama sila dito. So ang ginagawa ng isang admin and office support staff sa isang company. Document management and record keeping. Example, mga files, mga paper files. Ngayon kasi paper-based pa tayo, dami pinaka-file natin eh. So sila yan, lahat ng department silang namahawak niyan. O record keeping, lahat ng records. Lahat ng example, lahat ng reports. Kailangan sa report ng company. So kasama sila dito. Sa loob ng isang... Mga permit, sir. Mga permit, mga record keeping. Mga permit, wag mo nang ilagay sa HR yan kasi ang HR record na may empleyadong katang hinahawakan. Pero ang record ng company, dapat admin and office staff ang may hawak niyan. Yung mga secretary ng company. Okay? So as well, facility management. Facility sa office kasi maraming facility sa isang company. Mga example, yung planta sa labas facility pa rin yun eh. Pero hindi na siya dapat hawak na admin and office support. Yung facility sa loob lang ng isang office, like the computers, diba? Yung mga network, sila may hawak yan. Scheduling and coordination, secretary. Sa Quezon City University sa amin, QCU, ang nagbibigay ng schedule or loading, o nagpapaikot ng mga pipirmahan, yung AA, administrative assistant. So kasama sa dito sa admin and office support ng isang company. Internal signing, magpapasign, papirma, that is internal communication ng AA. Then the second one, support service ng isang company, the legal and compliance. Isa sa mga purpose kung bakit mayroong support system activity is for compliance. Hindi ito trabaho kasi ng HR. So there should be somebody na pagdating sa legal and compliance accreditation, dapat silang mayroong gumagawa ng ganito. Example, yung pagpapanotary ng mga kontrata empleyado, kontrata ng company, contract management, legal advisory, o kasama dito yan. So may mga legal service, legal department ang isang organization, ang isang company, meron silang dapat na ganun. Kasi you can't avoid na sometimes meron ka mga kasong harapin, kaso ng company na harapin. Okay? Pwede siyang kaso versus customers, kaso versus clients, or kaso versus employees ng company. So legal department ang may hawak niyan. Isama din yung compliance. Pag isama yung compliance, example, compliance sa CHED, sa BIR, sa ISO, mga accreditation body. So that is part of regulatory and compliance.
Meron din risk management and dispute resolution. Risk management, pagpa-insure ng mga sasakyan, kasama dito yan. Right? Yung pag-attend ng mga hearing, example, may mga empleyadong nag-accuse or nag-file ang kaso against the company. So, sinong attend sa hearing, sa labor? Huwag na yung HR, no? There should be the legal officer of the company. Mga abogado ng company, no? This is part of their job, eh. Yung pag-resolve ng dispute or kaso. Legal department yan ng organization. So, pag maliit ka lang naman, pwede wala ka pang legal and compliance, wala ka pang legal department, eh, no? Pero pag masyadong malaking company ka nan, maganda meron ka ng legal department. Sir, question pa paano pag maliit lang na company, empleyado ko 10 pa lang. So, walang legal department. O pag walang legal department, pwede kang for appointment lang, no? For appointment sa mga abogado. Nakakusapin mo. Right? Pero pag legal lang kasi, legal department mo, ang sahod niyan, regularly, sinasahuran bawat buwan, eh. Pero pag balik ka ng company, pwedeng wala mo ng legal department. Yes, Erwin. Sir, paano tumama, sir? Yung mga insurance po. Insurance lang. Dito yan. Risk management yun, eh. Insurance ng company po. Example, sa isang fast food, or sariling fast food mo to, okay? So, ang pinapa-insured mo, yung mga sasakyan ng company, the vehicles, insurance, yung building, yung mga empleyado, ay pinapa-insured mo mga yan. Binabayaran premium bawat buwan. That is part of risk management and dispute resolution. Risk management, yan. So, sila mag-handle yan. Salamat, sir. Right? So, pinapa-insure mo mga mga, especially pag delikado yung gawain, pag delikado yung trabaho. Example, line naman ng Meralco, naka-insure dapat mga yan. So, binabayaran mo yan, no? Mga kwan. So, risk management is part of legal and compliance department. Pero paano pag wala pang legal department? Di HR. HR ang gagawa niyan. Kasi pwede combine sa core, eh. Pag malit ka pala na company, pwede nga na yan. Yung dispute resolution, labor, pag wala ka pang legal and compliance department, pwede HR gumawa niyan, eh. Kasi malit pa lang kayong company. Di pwedeng wag kang panting wala kang magiging kaso. Nako. Pag ang isang business talagang makakaranas kang meron kang kasong harapin. Kaso sa labor, kaso sa BIR, kaso sa mga customers ninyo. Pag wala, di maghanap ng abogado lang muna. Wala mo ng legal department. Mas mura yun, eh. Kaya sa legal department. Next, support service, procurement, and vendor management. Procurement is paghanap ng supplier, pagkausap sa supplier, pagbili ng product, pagbayad sa supplier. This is procurement. So, mas mahaba, mas malawak ang procurement kaysa purchasing. Isang procurement, nag-umpisa sa pag-analyze kung meron bang bibiling product. So, purchasing is part of procurement. So kasama dito ang vendor management, no? So, importante sa atin, guys, yung vendors or suppliers should be treated as partners ng company. Napaka-importante ng mga vendors or suppliers natin. Kasi pag hindi sila nagbigay ng product or wala silang supplies na binigay sa atin, wala kang raw materials na gagamitin sa yung mga products or mga pag-provide ng service. Parang malulumpo yung malulumpo yung iyong company pag wala kang proper vendor management. Ibig sabihin, pag masuhin ka sa mga vendors mo at hindi ka binigyan ng supply ng 1 linggo, kasi ikaw ay barat ka magbayad, matagal ka magbayad, delayed ang bayad mo. Nako po, wala magandang relationship with your vendors. Affected ang iyong company or organization. Dapat meron kang vendor management. Ang government kasi, guys, bidding process. Hindi ka pwedeng basta-basta bumili. Otherwise, baka civil service ka, no? Na hindi ka nag-conduct ng bidding. At least mga 3 bidders, no? Yung pinakamaliit, pinakamababang presyo. Kasi pag walang bidding, baka it can be a ground for admin, I don't know what case, administrative cases ang pwedeng i-file sa'yo. Okay? Kasi kaninang may nabasa ako sa dyaryo. May isang principal sa province, no, na yung nag-procure siya ng product ay
naka-copy daw siya ng 5,000 pesos. 5,000 lang ha. Okay? So, nangyari sa kanya, kinasuhan siya. Kasi government employee. Kinasuhan siya 11 years imprisonment. 5,000 pesos lang ha. How much more pag medyo malaki ang iyong nakupit or naibulsa. Yan. So 5,000, 11 years eh. Sa private, meron din bidding. Pero ito sa government, talagang compulsory na dapat merong bidding bago bumili ng mga products. Yan, that is part of purchasing and procurement process sa mga government offices. Inventory and asset management is part of ng procurement kasi nga inventory pag sa inventory ito yung mga supplies, raw materials ng company na ginagamit in producing the products of the company. Spare parts, that is inventory. Example, Toyota Balintawak. Sa kanilang inventory, ang daming pyesa. Yung mga pyesa, those are the inventory of the company. Na pag kulang na inventory, so procurement. So part yan ng iyong pag-part ng inventory. Isa yung mga pyesa inventory yan, talagang napakadelikado. May mga inventories na napakaselan na dapat naka-aircon. Kasi pag hindi naka-aircon, baka masira yung inventory. And also asset management. Pag sinabing asset management, you are the one in charge sa mga sasakyan, vehicles ng company, mga building ng company, yan. Sometimes that is part of your job. Part ng procurement and vendor management. Pagbayad sa mga supplier, that is part of vendor management or supplier management. So ikaw yung nakikiusap sa kanila. Ma'am, pwede mo maka-discount 10% or sir, pwede bang bigyan mo kayo ng magandang credit line like 60 days or 90 days. Part yan ng job ng isang vendor management. Okay? So pagdating ng Pasko, ikaw din nagpapadala mga regalo, mga alak, mga ham sa mga vendors mo. At kasi part ng goodwill management, nagbibigay ka ng mga token sa mga suppliers mo or vendor para maganda yung working relationship, especially pag Pasko or birthday nung supplier. Yan, nagpapadala kung ano-ano dun sa kanila. Pag-giveaways ng company, binibigyan mo sila. At minsan din, sila din bibigay din sa'yo. Example, supplier mo, pag Pasko, binibigyan ka rin. Kasi pabor sa kanila yung pabor sa kanila kung sa kanila ka bumibili, pabor sa kanila yan. So meron kang matatanggap. Pwedeng cash, pwedeng alak, So depende kung kung ano ibibigay sa'yo. Alright, so ito yung last support service process ng isang organization, ng isang company. Customer support and service. Ito yung pag sa company mo ay meron kang marketing and sales department. Okay, ang kanyang kapartner na support para sa mga yun ay customer support and service department ng company. So basically, ito yung tagasagot ng inquiry, tanong, and complaints ng company. So parang ito yung call center ng company. Right? Na pag sobrang dami ng calls, hindi na ma-handle lang yung sariling company, ito yung pinapa-outsource mo na siya sa mga BPO. Pero pag kunti lang naman, your secretary can handle calls can handle complaints, can handle inquiry. Ikaw din yung technical and support, troubleshooting. So, ibig sabihin yan, yung mga support service natin, pwedeng wala siya kasi example yung complaint, inquiry, troubleshooting, customer service, pwede siyang gawin ng secretary nyo Right? Pero pag sobrang laki, that is the time na meron ka ng department na in charge doon sa complaints,
inquiry ng iyong organization. Pag-sell, paano pag sole proprietorship? Ibig sabihin, wala kang mga secretary. Wala kang partner. So ito yung pwedeng ikaw yung So lahat yun ikaw ang gagawa. So paano pag sobrang dami ng mga core activity? Di ba 8? Tapos 4 yung ating support activity. Pag konti lang kayo, pag isa lang may-ari, sariling company, yung 4 na core activity, pwede mo siyang tanggalin. Sir, 8 marami pa rin eh. Okay, sa 8 guys, no? Sa 8 na core activity. Ang ititira mo dyan, ang common dyan, yung marketing, yung HR, yung finance, tapos yung operation. 4. Okay? Sir, paano pag mag-isa lang ako? Talagang sobrang liit. Pag mag-isa ka lang, ang matitira ay 2 lang. Yung marketing, tapos yung finance and accounting. Yun ang pinaka-core. Yung 2. Kasi nga, importante sa negosyo, nagbibenta ka. So that is marketing. Importante sa negosyo, nagre-record ka ng benta. So that is finance and accounting. Okay? So yung 2 yan, mga pinaka-core activity ng iyong organization. Okay, so hoping that you have gotten something, yung mga nag-stay dyan. Alright, bye everyone.